Huwag kang masanay na minumura ka. Huwag kang masanay na minumura ka. Huwag kang masanay na minumura ka. Kahit pa biro, kung taon na ang binilang nito. Pwede mo na itong ipatigil at magmula ngayon, sasabihin mong mag-usap tayo as dalawang tao na may pinag-aralan at may respeto sa bawat isa. Marami ka bang kakilala ng plastic? Marami ba sa paligid mo na alam mong mapagpanggap? Baka naman ikaw din kasi. If you want authentic people around you, kung gusto mo ng mga taong totoo, dapat ikaw muna magpakatotoo. Kasi, pag ikaw lagi kang may maskara, mapagpanggap ka, plastic ka din, maa-attract mo yung mga kapwa mo plastic. Lahat kayo nakamaskara, maglolokohan kayo. Tapos, syempre, bubulahan nyo isa't isa kahit hindi talaga kayo agree sa isa't isa. So, makakabuo kayo ng community ng mga plastic. But if you want a solid community where everyone is true, you just have to be true to who you are as a person. Maa-attract mo sila isa-isa. And guess what? Since honest kayo, automatic, pag hindi nagtugma, edi out. Pero ang sarap sa feeling na lahat ng kasama mo sa space mo, mga totoong tao. Dito sa Pilipinas, yung respeto nakabase sa posisyon, sa kinikita, sa estado ng isang tao. Yan ay toxic Filipino culture. Paano ko nasabi? Re-respetuhin lang natin ang isang tao kapag meron na siyang narating sa buhay niya na certain level of achievement. Ang nire-respeto lang natin yung mga tao may pera, may naabot sa buhay, yung mga taong sikat, yung mga matataas ang posisyon. Pwede naman natin respetuhin lahat ng tao. Bakit natin doon sa mga taong may naabot sa buhay lang ibibigay ang respeto natin? Hindi ba po pwedeng ibigay natin ang respeto natin sa lahat ng tao? Kung gusto mong respetuhin ka ng kapwa mo, ng mga taong nakapaligid sa'yo, ng mga taong kakilala mo, respetuhin mo rin sila pabalik. Kasi dito, kadalasan mga marami sa inyo, mga wala kayong pakialam sa nararamdaman ng ibang tao na nakapaligid sa inyo. Wala ka rin nakukuhang respeto pabalik. Bakit? Ikaw mismo hindi ka marunong rumispeto sa kapwa mo eh. Kung gusto mong makakuha ng respeto ng ibang tao, respetuhin mo lahat ng mga taong nakapaligid sa'yo.
Alam mo yung isa sa pangit na ugali ng ibang tao, yung takot sila na malamangan ng iba. Ganyan talaga, idol. Kapag takot silang malamangan, pilit ka nilang sisiraan. Takot sila na suportahan ka dahil baka masapawan mo sila. At ang masaklap, ituturing kang kalaban kahit wala kang kasalanan. Yan ang ugali ng mga taong takot masapawan. Real talk, umiwas ka, idol, sa mga taong mataas ang tingin sa sarili dahil nagagalit yan kapag nasasapawan. At para naman sa mga taong takot masapawan, Beshi, matuto tayong maging masaya sa tagumpay ng ibang tao dahil bawat tao dito sa mundo meron iba't ibang diskarte para umahon at umasenso sa buhay. Maging mapagkumbaba ka at wag nang manghatak ng kapwa-tao para bumagsak. Hindi ka gold para masabi lang na ikaw ang umangat sa buhay. Tinamaan ka ba? Umilag ka na lang. Naniniwala ako sa sinasabi ng karamihan na kung sino yung mga taong madalas manlait sa'yo, kung sino yung mga taong madalas manira sa'yo, kung sino yung mga taong galit na galit sa'yo, sila yung mga taong malaki ang inggit sa'yo. Make sense? Huwag niyo naman ikwento lahat ng kamalian ng tao. Ikwento niyo din kung paano naging mabuti sa inyo. Ang nagbababa sa iyo ay nakababa sa iyo. Ang naninira sa iyo ay sira. Ang nagsasalita ng pangit tungkol sa iyo, pangit. Pangit ang ugali. Ang taong sipsip sa taong may pakinabang siya lalapit. Tulad din yan ng mga plastik. Hanggat may silbi ka, doon siya didikit. Sa trabaho, yung mga sipsip na lang ang palaging tama at yung nagtatrabaho ng gusto ang palaging kawawa. Sipsip, sila yung uri ng nilalang na hilig pumaper sa mga amo. Piling nagmamagaling pero isip talangka ito. Dahil takot niyang masapawan at maitsapwera sa sarili niyang multo. Sila yung mga taong ayaw kang maging masaya kaya sinisiraan ka sa iba. At tipong gagawin ang lahat, mauna lang silang umangat. Kaya lagi mong tatandaan na huwag kang manira ng iba para lang umangat ka. Dahil kahit ano pang pagpapaba mo ang gawin mo sa sarili mo, sisinaw at sisinaw pa rin ang basurang ugali mo.
Sa puntong ito, napagtanto kong hindi ako para sa lahat ng tao. Hindi ako magugustuhan ng lahat ng makakasalamuha ko. Hindi ako magiging mabuti para sa ibang tao. Hindi laging maganda ang masasabi nila. Ano mang gawin kong pakikisama, hindi lang talaga laging uubra. Mahirap ipilit at hindi naman dapat ipilit. Tapos na ako sa yugto ng buhay na tinatakpan ko yung tunay na ako para lang magustuhan ng ibang tao. Para umayon sa pamantayan ng mundo, para matanggap ng kahit sino. Sa puntong ito, napagtanto kong hindi ako para sa lahat ng tao. Tanggap ko nang hindi ako laging katanggap-tanggap. Alam ko nang hindi ako laging aakma sa iba't ibang kahulugan nila ng tama. Kaya't ayos lang. Hindi na ako nagdaramdam. Dahil higit pa sa pagtingin sa akin ng lipunan, mas mahalaga ang sarili kong kapanatagan. Tama naman. O kailangan maghabol. Hindi tayo people pleaser. At okay lang kung hindi tayo gusto ng ibang tao. Diba? Simpleng tao, lumalaban pero hindi traidora, maraming kaibigan pero hindi plastika, matigas ang ulo sa magulang pero marunong gumalang, hindi titulado pero may prinsipyo, hindi ako banal pero may moral, maanga pero kahit kailan, hindi hudas. Ako yung taong simpleng asti, di maarte, hindi perpekto pero totoong tao. Marunong ako magbigay, hindi dahil sa galante ako, hindi dahil sa mayabang ako o pakitang tao. Real talk, alam ko kasi ang pakiramdam ng mawalan at pakiramdam ng pinagdadamot.